Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At ang isa sa pinaka magandang pag-usapan pagdating sa big bikes ay yung tambucho, the exhaust system. So, eto lang, share ko lang naman sa inyo kasi marami na rin nagtanong sa akin ito at iisa lang yung sinasagot ko sa kanila. And I want to share it with you guys, yung mga viewers natin. So, bakit nga daw ba namumutok? Yan, bakit namumutok ang mga tambucho or ang exhaust system? Simple lang naman yan. One is yung incorrect air-fuel ratio, and another one is incorrect timing, ignition timing. So yung air-fuel ratio natin, dalawang scenario yan. Pwedeng masyadong lean or masyadong rich yung air-fuel ratio. Pag sinabing masyadong lean, mas kokonti yung gasolina dun sa air fuel mixture. So yung hangin at saka yung gasolina nagmi-mix yan to create yung tamang ratio para pag yun ay inignite ng ignition system o ng yung spark plug, it will burn and it will produce combustion, and that combustion produces yung power during the power stroke. Okay. So now, kung sobrang konti ng gasolina compared to the air, yun yung lean. Kung sobra namang dami ng gasolina compared to the air volume, yun naman ang rich. Isingit muna natin yung air. Yung air volume kasi hindi yan we can control that, pero kung i-compare mo yung control natin sa fuel amount tsaka sa air volume, mas kaya nating kontrolin all the time yung fuel delivery. So, wag muna natin pag-usapan yung air volume tsaka yung mga air intake modifications. I will make another video for that. So now let's focus on fuel. So bakit nagli-lean, bakit nagre-rich? Depende yan sa kung ano yung nakikita ng ECU. Yung ECU natin, yun yung tatawag na computer box. Okay, yung computer, yung utak ng mga modern big bikes. So sila yung nag-iisip. Nasa loob ng ECU yung mga programs. Yung mga programs na yon ay mga tables, mga tables, or kadalasan sinasabi na map. Okay, so merong fuel table, para siyang Excel file. So may fuel, may RPM, may RPM, may fuel, tapos may mga percentage, may maraming numero 'yon. Yung mga tables na 'yon o tinatawag ng mga maps, yun yung ginagamit ng ECU para mag-compute gaano kadaming gasolina ang ibibigay ng injectors during that certain RPM, during that certain speed, during the certain conditions. Yung ECU na 'yon, kumukuha siya ng information sa mga sensors. So meron tayong oxygen sensor, meron tayong crank position sensor, meron tayong mga temperature sensor, the manifold absolute pressure sensor, maraming sensors. Pero mag-focus lang tayo sa oxygen sensor. Kasi yung oxygen sensor, siya yung talagang pinaka-chismosa sa lahat. Okay? So nakatutok yan dun sa exhaust at ina-analyze niya yung oxygen content dun sa exhaust. Kaya nga siya tinawag na oxygen sensor. Pag dumaan yung exhaust system, dinaanan niya yung sensor element ng O2 sensor na nakukompute, nalalaman niya, okay, kung gaano kadaming oxygen molecules meron dun sa exhaust. Ibabato niya ngayon yon kay ECU. Si ECU, titingnan niya yung mga naichismis sa kanya ni O2 sensor, titingnan ni ECU sa kanyang table. Oh, ganito, let's say example lang ha, merong dun sa exhaust, pagdaan ng exhaust, merong na-detect na 10 oxygen molecules. Okay? Eh nakita ni ECU na yung nasa programming niya, ang normal amount of oxygen sa exhaust flow dapat ay 5. So yung 10 na na-detect ni oxygen sensor, sasabihin ngayon ni ECU, uy,
bakit ang daming oxygen compared dun sa standard level na 5? Or baligtad, 5 yung standard molecules ng oxygen. Example lang to ang na-detect lang ni O2 sensor, 2 lang. Okay? Dun sa exhaust flow. So ngayon, yun yung discrepancy na yun yung magsisignal kay ECU para i-adjust. Okay? I-adjust yung kanyang fuel delivery. I-adjust ni ECU yung fuel delivery hanggang sa point na yung O2 sensor ma-detect niya na normal na uli yung amount of oxygen in the exhaust flow. So hanggat hindi nagno-normalize yung oxygen content, okay, dun sa exhaust flow na nadidetect ni oxygen sensor, patuloy si ECU na magre-recalibrate ng kanyang fuel delivery. Patuloy niyang gagambalain si fuel injectors para baguhin yung kanyang duty cycle o yung kanyang kung paano siya mag-squirt ng fuel. Okay? Alright. So, sinisimplehan ko lang ang paliwanag. So, in real world applications, yung oxygen sensor na yun, hindi yun matali. Hindi yun matapos sa kachichismis kasi palaging nagbabago. Palaging nag-up and down yung amount of oxygen in the exhaust flow. And that is normal. Kasi hindi naman perpekto yung gasolina natin, hindi naman perpekto yung mixture palagi. So, habang nagpababago-bago-bago yung mixture ng air and fuel at saka yung oxygen na nadidetect sa exhaust flow, patuloy na si ECU, patuloy siyang makikinig kay oxygen sensor para baguhin ni ECU lagi yung duty cycle naman ng injector para sumabay, para habulin nila ang isa't isa. So, it is always computing, it's always adjusting. Pero bakit nagkakaroon ng overlean or overreach situations? Maraming pwedeng maging dahilan yan at kulang ang video na to para explain lang lahat. Pero ang gusto ko na lang sigurong ipaintindi doon sa nagtanong is very limited ang capability ng stock ECU o ng mga factory ECU, lalong-lalo na sa yung ganitong mga mass-produced na motor na pang general consumption. Hindi naman talaga to performance or pang racing. So yung ECU nito is very limited yung kaya niyang i-adjust. It can adjust but it's very limited yung kanyang capability. I'll just give an example, a number it can only adjust maybe up to 25 or 30% variance. I'm sorry, ayoko maging technical, but yun yung kaya niyang baguhin. Yun yung limit niya, yung range niya. So, hindi siya makakapag-adjust na all the way, na yung maraming adjustments. Konti lang. If we want an ECU na mas malakas yung computing capability para mag-adjust ng mas maayos o mas malaking range, yun yung dahilan kung bakit merong mga stand-alone ECU, programmable ECUs na aftermarket. Ito yung talagang mahal na bibilhin mo para palitan yung ECU ng motor mo para mas meron kang mas malawak o mas malakas na computing power, para mas marami kang pwedeng gawin sa fuel delivery. Ayun. So, ang dahilan kung bakit namumutok is dahil si ECU hindi na niya kayang i-adjust. Hindi na niya kayang habulin yung tamang air-fuel ratio. And again, that is because of so many factors. Magbigay na lang ako ng ilang mga examples. Pwedeng dahil merong vacuum leak, merong air intake, merong air leak. O yung air na yun, pag sumama yun sa exhaust flow, so dagdag na air yun, madidetect yun ng oxygen sensor, akala niya, overlean. Yun naman pala, hindi naman pala kasi may leak lang. Mga unmetered fuel delivery, unmetered air. Yun yung mga hangin na hindi nadidetect nung air intake sensors. Yun yung fuel na hindi calibrated again, iniiwasan kong maging masyadong technical. Gusto ko lang sabihin dito is umaabot sa punto na yung nangyayari sa makina is
sobra-sobra ng lala, hindi na kayang habulin ni ECU. Kaya siya namumutok. And, okay, another one is, hindi naman porket pumuputok yung tambucho ay may mali na kaagad. Kasi ito si Octavia, may mga pagkakataon to na pumuputok-putok din to. And I'm not worried, I'm not bothered kasi meron akong scanner. May scanner ako sa motor ko. Pag nagra-ride ako, nakikita ko yung fuel delivery. And it's within specs. So, yung pamumutok ng tambucho ni Octavia na hindi naman madalas nangyayari, dahil lang sa, let's say, masyadong dense yung oxygen sa hangin. Kaya na-overwhelm yung exhaust. Pero hindi naman talaga, wala naman talagang problema yung makina. Pwedeng ako lang mismo, yung riding habits ko na I was going for wide open throttle sa third gear, tapos nag-shift ako to fourth gear, pero biglang tumigil ako, emergency stop, sinarado ko yung throttle, so yung fuel delivery biglang nalito. Uy, ano ba tayo? 100% open? Zero? Blablabla. So nagulo yung sensors, na-overwhelm yung sensors, tapos nawala sa timpla yung closed loop, biglang nag-open loop, so nag-enrich, tapos biglang nag-enrich, nakita nung exhaust, boom, pak, boom, putok. So, hindi, I'm sorry, I'm trying to save my time para hindi man maksayang oras nyo, but hindi porket namumutok, may problema. The best way you can determine kung may problema yung motor dahil namumutok yung exhaust is to run a scanner. Ang hirap lang gawin kasi you have to have a scanner na pwedeng mag-download ng data, pwedeng mag-upload ng data. So yung scanner ko nakakabit sa ECU, nakakabit sa mobile phone ko, I will do my ride, tapos pag uwi ko sa bahay, i-download ko yung data, titingnan ko yung graph ng fuel delivery. Doon ko ngayon makikita na, kailan ba ako namutok? Namutok ako dito, tingnan ko, nagbumaba. Bakit kaya bumaba yun? I-analyze ko na ngayon doon. Doon ko ngayon malalaman kung may problema ba, may kailangan ba akong gawin, may kailangan ba akong i-check. Ngayon, kung doon sa engine data is wala namang problema, pero namutok, wala akong nakitang ibang error sa sensors, then I'll just ignore it. It's just fine. Ganun lang talaga siya. Pwede rin naman na hindi namumutok yung tambucho, pero may mali sa makina. Yun yung mas delikado. And again, I can determine that by using a scanner or a diagnostic tool na nakakabit sa ECU ko. Then, dina-download ko yung data sa bahay, nakikita ko, teka muna, hindi naman namumutok yung exhaust, pero ba't kita ko yung fuel delivery parang, sumagad sa threshold, sumala. So, doon ko ngayon makikita na, may problema, pero hindi naman namumutok. Okay. But again, yung pamumutok ng tambucho is para yung ubo. So, umuubo ka, hindi problema yung ubo. Ang problema is yung nararamdaman mo sa loob ng katawan mo, bakit ka umuubo. So, pwedeng tuberculosis, pwedeng pneumonia, pwedeng sipon lang at ubo lang talaga, pwedeng COVID, pwedeng trangkaso, pwedeng allergic rhinitis, pwedeng allergic reaction. So yun ang hahanapin natin. Anong naging cause ng pag-ubo? Ngayon, kung umubo ka dahil naalala mo lang yung crush mo, walang problema doon. Okay, that's fuel delivery pa lang ha. Hinabaan ko talaga yung oras tungkol dyan. Kasi yung isa pang dahilan kung bakit namumutok is improper ignition timing, which is very rare, lalo na sa mga modern big bikes kasi electronically controlled na yung ignition timing nito. Nakaset na talaga yan. At wala tayong paraan para baguhin yan mechanically. Doon lang natin kakalikutin sa ECU. So I can say na kung ang dahilan ng pamumutok ng tambucho is because of improper timing, then maybe it's time to check, do the diagnostics, do the scanner, check for error codes kasi ibibigay niyan yung code kung let's say faulty coil, faulty ignition coil, faulty wiring, faulty connections.
kung walang problema sa mga inject sa ano sa kung walang problema sa ignition coil and ignition harness and connectors, then you can do a spark plug test. Kung walang problema ang spark plug, then now you can go back to the ECU, i-check yung timing table o yung ignition table kasi baka may gumalaw o nagalaw or may nangyari sa ECU at namali yung program at hindi na tumutugma yung ignition timing dun sa magandang air fuel ratio na binibigay ng fuel delivery system. So pangit yun yung isa pa sa magiging cause. So dalawa yan, dalawa yung fuel delivery system. So dapat 100% nasa magandang kondisyon para makapagbigay ng appropriate air fuel ratio. And then yung ignition system, kailangang maibigay rin niya yung tamang ignition timing para mag-complement do sa tamang air fuel ratio. And then when you have both of them, wala, ride ka lang ng ride, wala kang magiging problema sa kung ano mang takbo ng motor mo, regardless kung namumutok man ito o hindi. Alright, so thank you so much for that question. Marami nagtanong noon, kaya hinabaan ko na rin yung sagot. Hopefully may nakuha kayo dito sa video na to. I will see you on the next one. This man cannot ride.